Good morning mga boss. So katatapos lang natin na mag-exercise together with my dog. So this is Clay. Say hi to my vlog, Clay. Hello! Good morning. So continue tayo sa topic natin. This is the 6th episode of our topic, biggest business mistake that you should avoid due to you are prioritizing buying luxury item. This video is for those people or for those entrepreneur who are starting right now or nakapagsimula ng magnegosyo. Tapusin niyo po yung video na to para malaman niyo kung ano yung mga bagay at ano yung mga problema na pwede mong kakaharapin because you prioritize your wants na magkaroon ng mga luxury items o yung mga mamahaling bagay na supposed to be, hindi mo naman kailangan for now. Kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Roger Silvido at ako ay may mahigit 10 taon na kabiguan, kamalasan at kapalpakan sa pagninegosyo. Bago ang lahat, kwento mo na. Alam nyo ba mga boss na last 2 to 3 years ago, gusto ko na sana talagang mag-start ng mag-vlogging. Ang ginawa ko dati, kahit na hindi ako marunong, kahit na wala pa talaga sa plano, so yun, parang napahamak ako. Tapos hindi ko naman siya binili. Pero inutang ko yung DSLR namin na Sony yung brand. Inutang namin yun. Medyo mahal din yun mga 50k. Pero I think na nagamit ko lang siya for 2 to 3 times. Tapos since na wala naman akong courage, hindi ko naman kaya before na mag-vlog. Parang natingga lang siya. Additional cost yun sa amin. Yun nga, ano lang, na-share ko lang. Kasi supposed to be, sana pala hindi sana ako bumili ng DSLR. Pwede naman pala sana akong nag-try ng gumamit ng phone muna. So, yun nga, yun, isa yun sa example na mga luxury items na supposed to be ay hindi mo pa sana i-acquire, hindi mo pa sana bilhin kasi maapektuhan yung negosyo natin. Okay? So let's move in sa topic natin na biggest business mistake, episode 6, because you prioritized on buying luxury item. Isa sa dahilan kung bakit nagkaproblema ang mga negosyante, ang mga businesses right now ay dahil sa bumili agad yung owner or yung entrepreneur, bumili siya ng mga mamahaling bagay like luxury car, bahay, yun, isa yun. Though, kailangan natin na magkaroon ng sarili nating bahay, pero for now, kung liabilities siya sa'yo, like kunwari, nag-down ka ng malaki, kumuha ka ng isang house and lot, tapos hindi mo pa naman yan magagamit, magbabayad ka ngayon ng amortization, tapos meron pa mga monthly fees, ganun. So, instead na magamit mo yung pera na yun sa yung negosyo, ay nagkakaproblema ka ngayon kasi nagbabayad ka ng monthly amortization sa bahay mo or monthly payment sa sasakyan mo na inutang mo. So, nang dahil sa napaaga yung pagkuha mo ng mga bagay na yun na supposed to be ay hindi mo pa sana kinuha or hindi mo pa sana inacquire kasi nga you're on a stage na pinapalaki mo pa yung business mo. So, isa sa problema dyan ay yung misallocation of funds. So, instead of allocating the funds to your marketing, to improve your product and services. So, ngayon, since kumuha ka ng bahay, kumuha ka ng mamahaling sasakyan, so doon na napunta yung funds na supposed to be ay para ma-improve yung business mo. Pangalawa is magkakaroon ka talaga ng cash flow problem. So for example, kumuha ka ngayon ng house and lot, tapos nagbabayad ka ng amortization every month, tapos meron pa yung mga tinatawag na equity, yung cash flow mo talaga is palagi kang nagpapalabas. So yung sa atin as entrepreneur, dapat i-aim natin na mas marami yung pumasok sa account natin. Tapos, i-control natin yung pagpalabas ng pera para mapaikot pa natin lalo yung capital natin. Now, since nagsisimula ka pa lang, tapos sakto lang yung capital mo, sakto lang yung ipon mo sa bangko, tapos kumuha ka pa ng house and lot. So, problema talaga yon sa cash flow. So, number 3 is opportunity cost. So, ano ba yung mga tinatawag na opportunity cost? Ano siya? Sa pagninegosyo, meron tayong mga tinatawag na yung mga business wave. Merong mga paminsan-minsan, merong mga dumadating na mga opportunity na hindi naman natin ine-expect. Kunwari, merong lalapit sa'yo na kliyente mo na medyo malaki yung deal. Now, if kulang yung capital mo, since bumili ka ng bagong house and lot,
or bagong sasakyan, so nabawasan tuloy yung capital mo, hindi mo ngayon ma-close yung deal. So yun, sayang yun, di ba? Kasi business opportunity na yun, supposed to be profit na yun eh. Minsan talaga, meron talaga mga kliyente na ganyan. Biglang susulpot or merong mga projects na ibibigay sa'yo na bigay ng Panginoon or para sa'yo talaga. So, ang hirap igalaw, ang hirap na makipag-transact kapag kulang yung kapital mo. Problema yan na sayang na hindi mo makuha yung ganong klaseng opportunity. Tapos pang-apat, yung mga luxury items na yan, sasakyan, pwera sa bahay ha. Di ko naman sinasabi na di siya need kumuha ng sasakyan, hindi siya need kumuha ng bahay. Pero merong tamang panahon dyan eh. Huwag mong madaliin kasi darating ka dyan. Kapag minadali mo kasi, magkakaproblema ka talaga sa cash flow. So pang-apat is yung depreciation of value. So mostly of luxury items na binibili natin, kunwari sasakyan, after 5 years niyan or after 2 years niyan, nagde-depreciate na po yung value niya. Sayang ba? Instead na bili mo siya for 1 million. So after 2 years niyan, siguro yung value niya nasa 600, ganun. So lugi ka na ng 400,000. So sayang yun. Number 5 is unstable decision making. So since bumili ka na ngayon ng bagong sasakyan or bumili ka ng gumastos ka sa house and lot mo or ano pa yung mamahaling bagay like luxury watch. So yung mga ganon. So since gumastos ka doon, so nagkakaproblema ka ngayon sa cash flow. Pagpalagay natin nagkaproblema din sa business process. So yun, instead na makahanap ka ng magandang solusyon diyan, since marami ka ng iniisip, marami ka ng pinoproblema, doon na pumapasok yung parang hindi siya stable yung decision making mo ngayon. So sometimes when we decide na hindi maganda yung emosyon natin, hindi maganda yung state of mind natin dahil marami tayong problema. So doon kadalasan nagkakaproblema ang mga negosyo kasi isang maling decision mo lang affected lahat. So parang domino effect po 'yan. So pang-anim is business growth. So, yun, since na bumili ka ng mamahaling sasakyan, mamahaling relo, bumili ka pa ng bahay, gumastos ka ng malaki. So, di mo na ngayon magagawa yung business expansion na hinahangad ng bawat negosyante or mapa-improve, mapalaki pa lalo yung iyong negosyo. Kasi nga, may limitation ka ngayon sa cash flow, meron kang binabayaran monthly or kung nagamit mo man yung capital mo for your luxury car. So yun, hindi ka ngayon maka-expand ng business mo or napipigilan yung paglaki ng business mo or nagiging mabagal ngayon dahil nga nagamit yung kapital mo sa ibang bagay na supposed to be ay para sa iyong negosyo. So bakit ko ba ito sinasabi sa inyo ngayon mga boss? Dahil po naniniwala ako na lahat ng bagay, lahat ng kagustuhan natin ay may tamang panahon para makuha natin yan. Now, if pipilitin kasi natin na gusto nating makuha yan at an early stage sa pagninegosyo natin, ang kalaban natin dyan is yung pagkalugi or mabagal yung paglago ng business natin dahil nga nabuhos natin yung capital na instead ibuhos natin lahat sa business natin nandun sa ibang bagay. Kasi para sa akin, kung para sa iyo talaga, darating talaga yung time na makukuha mo yan in the right time and then in the right moment. For now, since na hindi naman tayo ipinanganak na mayaman, hindi naman tayo ipinanganak na maraming pera, gawin mong priority muna yung pagnenegosyo mo kasi parang bata yan eh. Parang baby yan na kailangan talaga ng full attention. Kailangan ng ituon mo lahat ng oras mo, focus, lahat ng income meron ka, lahat ng profit na meron ka. Wag mo munang i-cash out or wag mo munang kunin. Kumuha ka lang for your personal needs. Balik mo lahat yan sa iyong negosyo para mag-snowball effect po yan. And then, lalago pa lalo yung iyong negosyo. Then, in the future, kung ready na yung finances mo, marami ka nang naipon, then, pwede mo yung i-cash kung kaya mo na talaga. So, yun mga boss, kung nagustuhan nyo po yung mga ganitong topic, paki-like, comment, and i-share nyo na rin po. Baka meron tayong mga kaibigan dyan or mga kamag-anak nyo, mga friends nyo na baka makatulong sa kanila. At mag-join na rin po kayo sa Facebook group natin, Work Smart Community. So, kita-kits po tayo doon mga boss. And then,
I will share more business tips at saka strategy doon sa group. So, kita-kits tayo doon. And then, yun lang. Always remember to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!